Labanan ng apo ng 11 times champion sa 700 plus kilometer champion. Ayan o. Patay ka kay paring Stabon. O. Kay paring Stabon niyang pwesto na yan. So yun mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko yan for today's video. Yan, napakalodi. So hindi tayo makapag-vlog ng mga nakaraan kasi ulan araw dito ang panahon. But yan ang mga ibon natin. So far so good, happy ako sa kanila mga lodi. Nakikita kong masaya yung ibon natin. At siguro next week pagka talagang condition na sila, mag-start na tayo ng pairing. Ayan, for now yung iba medyo mukhang stress pa, galing nga kasi sila sa training box. Mantakin mo halos 2 weeks silang nasa loob lang ng training box mga lodi. Hindi makakain ng maayos, hindi makainom. So tatry nating i-recover sila ng maganda mga lodi, para pagka nag-pairing tayo sure bull ito yung yung apo ng mga lodi o anak, apo yung lolo nito. Yung lolo nito is 11 times champion dito sa New Zealand mga lodi. Ayan napakaganda, orange ay yung mata. Ganda, di ba? Maganda na si paring Stabor na yan talagang siga talaga, dun siya lagi sa taas, sa pinakataas lagi. Ayan. So yung ibang kak, ay lang gamitin natin na kak ditong corner to, yun yung si Borga. Yung matanda na yun mga lodi, yung blue bar. Ayan, blue bar na yan. Tapos saka itong tatay ni paring Stabor, ay lang gagamitin natin dyan yung iba pang yaya na natin. Kasi magpo-focus ako dito sa mga pang distance Ito, tatry natin to. Paparis natin yan sa winner natin mga lodi. Pero ito lahat to, gagamitin natin to. Ayan, tatay ni Kim Cam. Si paring Stabor yung apo ng 11 times champion. Tapos yung inbreed ni paring Stabor nandiyan, saka yung red checker na anak din niya. Ayan, tapos ito na yung mga hen. Ayan, nire-ready ko lang talaga sila mga lodi, si Kim Cam. Ayan, pag nakita kong maganda na talaga, sure bull mga lodi. At meron pala akong ginawang pangkayod mga lodi. Ayan mga pangkayod pala, may ginawa ko sa trabaho, mamaya magkakayod tayo. Alright. Ayan mga lodi, hindi ko na napakita nung bago pa. Ayan, kagagawa ko lang nito kanina, pinapinturahan ko pa sa trabaho ko. Pinost ko to sa Facebook page natin. Ayan bagong look, bago rin yung pangkayod. Bilis lang magkayod mga lodi. Kailangan na talaga masipag ka rito maglinis pagka plywood mga lodi. Kaya lang medyo umuulan na naman. At bibili nga tayo ng lona para pang takip dito sa screen. Ayun yung mga hen natin mga lodi ang gaganda na Ayan nakikita nyo ba yan mga lodi Kilala nyo ba yung blue bar na yun? Ayan. Ayan, nakikita nyo ba yan mga lodi Tignan natin ganda natin ang pwesto. Ayan, nakikita nyo ba yung blue bar na yan mga lodi? Napaka sexy si Kim Cam yan. Ayan, yung Kim Cam na ibon natin Bagay, sexy rin naman yung Kim Cam na vlogger Yung Kim Cam na vlogger, sexy rin naman talaga. Ayan, patay tayo kay sexy taring yan. But anyway, yan, napaganda na si Kim Cam. Medyo pumayat sa mga lodi dahil nga dun sa pagkakalagay dun sa training box. But patatabain natin yung pagagandahin natin yung kondisyon. Ayan, ito pa isang gagamitin natin. Ito anak ng 1,200 km daybird to. Ayan. Ano pa ang gagamitin natin na hen? Ito yung finisher natin ng 900 km. Gagamitin din natin yan, yung paparis natin doon sa isa. Tapos yung winner nating ward, ayun. Gagamitin din natin yan. Sino pa ba yung mga gamit natin dyan ng mga hen? Yan, sa ito tong natin si Miss Consistent. Paparis natin to kay sa tatay ni paring Stabor. Yan yung blue bar na yan, si Lot mga lodi, yan ang winner ko ng 500 plus kilometer. Ayan Saka si Darna, ayan, ipaparis natin yan kay Tanda. Tapos si Lady Stabor niyan, paparis din natin din yan. Then yung iba is stock bird na mga lodi. Okay? Pakainin natin sila. Tuwa talaga ako mga lodi. Tingnan mo. Nakakalipad-lipad sila. Alright.
Ayan na, tibugan na yung mga hen natin. Pucha, umuulan ng ano, yelo. Ayan oh, kaya palang lakas. Ayan oh, yelo mga lodi oh, umuulan oh. Yan, yelo yan oh. Ayan oh, dami. Kaya palang sakit sa ulo. Akala ko ulan pa yan oh, yelo mga lodi, umuulan. Umuulan na yelo, ayan oh. Grabe. Tragis na panahon dito sa New Zealand. Ayan o. Kainan na. Kulang tayo na isa kakanan eh. Pag nangyari itong isa. Ayan o. Di pa tuloy makakain nasa gitna. Grabe, kaya pala ang sakit sa ulo. Kala ko may nambaba to. Yelo na pala yung bumabagsak. Alright. So sa mga nagtatanong pala nasan daw yung viewingan ko. So dahil nga magbi-breed pa lang ako, hindi ko muna lalagyan ng viewingan or trapdoor. Actually, hindi na ako maglalagay ng viewingan dito kasi masyadong kakain ng space. Ang magkakaroon lang siguro, maliit lang dito na releasing box. And then trapdoor mga lodi. And then dun din sa kabilang side, dito nga sa kabila o dito. Ayan, yan. Maglalagay ako ng ano dyan, ng trapdoor din. Pucha, merong nakakatakot nga, mukha pala talaga yun. Mayroong nag-send sa may comment section, may bantay daw yung loop ko. Yan, nakakatakot. Hugis mukha nga. Pucha, tinakot nyo ako ah. Ngayon ko lang napansin ah. Oh, yan. Viewingan doon, indoor trapdoor. So bibili nga ako ng dalawang, ng isa pang electronic pad na benzing is para doon at saka para doon. Para pagka yung cock sa kahin dumating, yan dyan. And then, ayan, at sabi nga, babalik daw yung mga ibon ko sa dati kong loop. So babalik lang yung ibon natin sa dating loop pagka nakakawala. Kasi lahat ng breeder ko dito mga lodi, hindi ko na tuturuan lumipad. Ikukulong ko na lang sila dito sa isang section. Pag yari na kasi ako mag-breed, ang dalawang section na to para sa cock or hen o sa mga racer ko, itong dalawang section na to. And then itong isang section, para naman sa stock bird o sa mga breederan ko o yung basta stock bird ko yan mga lodi. Ayan. So hindi na ako maglalagay ng mga kulong-kulungan sa kung saan dyan kasi nga makalat. Tingnan nyo, ang dami ko pang di naliligpit mga lodi. Maglilinis pa nga tayo. Ang dami ko pang kalat. So ayaw ni secretary ng makalat, mapapagalitan tayo. Kaya nga talagang ang loop ko 3 section lang. Diyan natin pagtsatsagaan ang pag-iibon natin. Ayan o, talagang lipad-lipad sila dun. So yun, ito nga stock bird para sa mga racer yung dalawang section. And then yun, at pag rin ako mag-breed, papalitan ko na yung ano niyan, yung perch niyan, magiging ganito na. So box perch na mga lodi. Sa ngayon kasi magbi-breed ako kaya ganyan yung ano, yung section nila. Alright, so baka siguro December na ako makapagpalipad nito. So meron man akong turuang magpalipad dito, paliparin dito. Meron ako napipisil yung mga late breed ko na dinala ko para ito. Lahat kasi ng nandito ngayon sa loob ko mga lodi, piling ko na yan mga lodi. Talagang inalis ko yung hindi okay kasi hindi naman lahat ng aanakin ni stubborn magaganda, di ba? Hindi naman aanakin ng mga winner, kahit sino pang winner mga lodi sa pag-iibon, kahit sa pagmamanok. Hindi lahat 'yon aanakin is magagaling. Parang si Jordan nga, di ba? Lahat ba ng anak ni Jordan kasing galing niya. Ganun lang 'yon. So now, yun nga, yung mga nandito is piling-pili. So yung hindi ko breeder na dinala ko dito, yung mga stock bird katulad ng mga late breed ko diyan. Try nating turuan dito na lumipad. Di ba? Pagka bumalik, swerte. Pag hindi, malas. Ganun lang yun. Thank you, bye-bye. Ganun na lang. So, yun. Dito ko na lang muna yayariin yung vlog ko mga lodi. At siguro, in a few days time, mga 2 to 3 days, start na ako magpurga. Tapos, gawa ko ng pamplashing ko, magtimpla ko. And then, yun, try na nating i-pairing sila by weekend siguro or next weekend. Let's see kung ano yung kalalabasan ng mga itsura nila. Ito yung inbreed ni paring stubborn mga lodi. Ayun yung tatay oh. Pugi ano. Thank you. Kaya mga lodi, labanan ng apo ng 11 times champion sa 700 plus kilometer champion. Ayun oh. Patay ka kay paring stubborn o
Kay paring stubborn niyang pwesto na yan. Patay ka sa kanya.